Tayo po ay manalangin. Sige po, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. At patuloy kami narito, Panginoon. Kami ay makikinig, Panginoon, ng iyong salita. Patuloy niyo pong tulungan ng inyong gamitin, Panginoon, sa oras na ito na ang maihayag niya, Panginoon, ay inyo lang pang mga salita, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na tumataw, Panginoon, sa aming puso at isipan ang inyong mga salita ito, Panginoon. Kaya patuloy kami, Panginoon, salamat sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakilat, samba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, basahin ko po muna sa ating verse na yan. Pwede po nating basahin sa mga awit. Sige po, tayo. Awit 29, verse 11. Sabi dito, si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Sige po, pwede na po tayong maupo. Sa title po ng ating basahin, para malaman natin yung context po ng verse na ito. It's yung buong chapter ng chapter 29, Psalms 29. Pagka binasa po natin, ang sabi dito po sa title na ang tinig ni Yahweh sa gitna ng unos. Ang tinig ni Yahweh sa gitna ng unos. Sa example sa ating buhay, 'di ba? Kapag may example yung mga aso. Sino po ba yung ito may alaga tayo aso eh. Sila kaya hindi may alaga. May alaga di aso, 'di ba? Kapag naririnig nila yung yung tinig natin, yung palang boses pala natin kahit hindi pa natin sila tinatawag. Yung nila, yung buntot kagad nila kumakawag-kawag na, 'di ba? So, example yun na parang kapag narinig natin ng tinig Panginoon, dapat ganun din tayo kasaya katulad ng mga alaga natin, example, diba? Pag naririnig pa lang natin sila Biko, nagkakagulo na yan sila. Kasi naririnig na nila yung tinig nila, na nila, kabisado na nila yung parang ganun din sa ating mga Kristiyana. Parang excited tayo, hindi pala excited tayo kapag sa naririnig natin yung mga salita ng Panginoon. Lalo na kung marinig natin parang kinakausap tayo ng Panginoon, 'di ba? Na kinakausap tayo ng Panginoon na sa mga kanyari yung mga pagtulong sa mga maliliit na bagay. Kanyari may nalaglagan ng gamit. Bilang Kristiyano, nasa atin na yung mabuti kasi na yan eh. Yun na yung turo sa atin ng Panginoon. Yun na yung bunga ng pagiging isang Kristiyano na sa way na yon, sa pagiging Kristiyano natin, doon nangungusap ng Panginoon na tulungan mo yung yung tao na yan, nalaglagan ng gamit. Diba? Yung mga simpleng bagay na gano'n. Nangungusap sa atin ng Panginoon. Hindi lang doon, sa ating pagbabasa din ng Biblia. Una-una sa pagbabasa natin ng Biblia na sa pamamagitan ng mga salita nito, nangungusap ang Panginoon sa araw-araw natin. 'Di ba? May mga testimony tayo naririnig na na sabi nila na pagkabuklat pa lang nila ng Bible, parang sakto daw na yun yung para talaga sa sa araw nila na kailangan talaga nilang marinig. Kaya hindi aksidente na na kapag tayo ay nangangailangan ng tulong ng Panginoon, nandiyan yung tinig ng Panginoon. Hindi aksidente na nakakausapin niya naman. Kahit hindi sa hindi sa salita ng Panginoon, may mga tao na gagamitin din ang Panginoon para lumapit sa iyo, para maiparinig na mahal ka ng Panginoon, 'di ba? Kaya sa oras na ito, yung title ng buong chapter nito, ang tinig ni Yahweh sa gitna ng unos. Meron po ako dito na kuha na tatlong points, tatlong puntos.
parang sinamarize ko yung buong yung buong buong verse sa tatlong title. Sa unang points natin, sa sabi po dito, the majesty and power of God's voice. Pag sinabi ng natin majesty, sinerge ko sa Google, parang kadakilaan Pagka sa sa hari pa, parang natawag kamahalan So sobrang taas talaga, sobrang walang kapantay. Siya yung pinakamataas talaga. Pag sinabing majesty, 'di ba? Kung nanonood tayo ng YouTube na yung may hari, tinatawag nilang Your Majesty. So ibig sabihin mataas talaga, wala na mas tataas pa dun sa 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 tao na yun pagka tinawag na majesty. Kaya sabi dito na yung tinig ng Panginoon is napakataas, walang kapantay. At sinabi din doon yung power. Hindi ko pala nabasa yung buong chapter. So tignan na lang natin. Pero sige, babasahin ko na lang din para magkaroon tayo ng context kung bakit ko nakuha yung mga points na to. Medyo mahaba lang. Pero sabi dito, sa verse 1, simulan ko. Purihin niyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat, umalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh, makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Di ba yung sabi na yung salita, yung tinig ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, nandun yung power, nandun yung pinakadakila, walang kapantay. And sabi pa doon sa next verse, sa verse 5, maging mga punong cedar ng Lebanon, sa tinig ni Yahweh mawawasak ang mga iyon. Kapag sinerge ko yung cedar na wood, ibang klase pala yung cedar na wood, na parang meron siyang feature na hindi siya basta nabubulok sabi pa dun sa Google. Hindi siya basta-basta nabubulok. Saan na ba yan? Ito, cedar wood. Sabi pa dito na yung saan na ba yan? Cedar wood. Basta yan, hindi ko pala na-save. Na merong kakaiba dun sa sa cedar wood na yan. Kaya in example yung dito na kahit hindi siya kahit kakaiba siya sa mga kahoy na madaling anayin, yung cedar wood, pero may siya, feature siya na medyo may oil daw na feature yung kahoy niya, kaya hindi madaling mabulok, hindi madaling anayin, hindi madaling masira. In example lang din na maging yun yung ibang klaseng kahoy na yun, mawawasak yun sa tinig lang ng Panginoon. Sa verse 6, parang guyang pinalulundag niya ang mga bundok ng Lebanon. Yung guyang, parang malalim na salita na ng toro. Yung diba, bata pala na toro. Yung pala yan. Ayan, parang torong pinalulukso niya ang bundok Hermon. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay gumuguhit. Kapag siya'y nagsalita, disyerto'y nayayanig. Inuugan niya pati ang ilang ng Hades. Sa tinig ni Yahweh, mga usay napapaanak at nakakalbo pati ang mga gubat. Lahat ng nasa templo'y sumisigaw, ang Diyos ay papurihan. Verse 10, si Yahweh naghahari sa kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Last verse, si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan
at pinagpapala siya ng mapayapang buhay. Yan, so, yun, di ba, narinig naman natin na yung, in example dun yung, yung grabing power, yung grabing, kapangyarihan ng tinig ng Panginoon na birong mga bundok, napakalalaking bundok. Hindi ko na na-search yung mga bundok na, pero sa tingin ko, pag sinabing bundok, mataas yan malalaki yan Biro mo, na, napapalundag sa tinig na ng Panginoon, kayang mayanig sa salita ng Panginoon. Ganon ka-powerful yung, yung salita ng Panginoon. Di ba nga sabi doon sabi nga doon sa salita ng Panginoon, anong verse ba yun na, sa, yung faith, yung kahit yung maliit, yung kay, yung kay, ayun, sa, yung kahit kasing liit lang ng mustasa, sabi sa salita ng Panginoon, kahit kasing liit lang ng mustasa ang inyong pananampalataya, kaya mong palipatin yung bundok dito, papunta dito. Ganon ka powerful yung yung salita ng Panginoon. What if pa kung ang Panginoon mismo ang nagsalita na, ikaw bundok, hindi ka narapat yan. Dito ka sa na yan. So, hindi pa siya sabi pa doon sa mga verse, hindi pa siguro inuutosan yung yung bundok Naririnig pa lang ng bundok yung tinig ng Panginoon. Parang nayayanig na parang hindi na mapakali, parang gano'n na kumbaga sa yung sa atin ngayon yung nag-earthquake na parang gano'n na gumagalaw na yung bundok. Kaya doon an example yung yung kapangyarihan ng Panginoon, sinabi doon sa lahat ng sa lahat ng verse, sa lahat ng creation ng Panginoon na may effect yung yung tinig ng Panginoon. May power sa lahat ng sa lahat ng creation. Kaya ayun, sabi pa dito, it actively rules creations and reveals His supreme authority over all nature and nation. Hindi lang sa nature, yun sabi, overall nation, ibig sabihin hindi lang sa nature, lahat ng nakikita natin sa ating paligid, lahat ng nakikita natin sa dito man sa Pilipinas, sa ibang bansa, lahat nasa ilalim ng ng kapangyarihan ng Panginoon. So yun yung first point natin, the majesty and power of God's voice. Yan sa verse ng 1 to 9 na in-emphasize doon yung tinig ng Panginoon, the voice of the Lord. And sa second point, sabi naman po na God's sovereignty over creation, over all creation. Hindi lang in example doon na kung ano yung kapangyarihan ng Panginoon na effect doon sa lahat ng lahat ng creation ng Lord, kundi in example din doon na yun, di ba yung title nga sa yun, ang tinig ng ni Yahweh sa gitna ng unos. So may power, may authority si Lord na turuan o parang utusan yung ating paligid, yung nature natin, yung lahat ng ng creation natin, kayang utusan ng Panginoon, kayang parang under ng Panginoon lahat ng creation niya sa nakikita natin. Sabi pa doon sa na nakita ko sa Google, na-search sa Google, na may mga ancient readers na ina-associate yung storms and floods with chaos. Ibig sabihin parang hinahalin tulad nila yung mga storms, yung mga bagyo, malalakas na bagyo, yung mga pagbaha sa sa kaguluhan. 'Di ba nga kapag tayo
'di ba tayo dito sa Pinalagan nakakaranas tayo ng baha pagka malakas na ano. 'Di ba parang ano tayo, nag-iimpake tayo, parang parang ang isip natin ano, ayusin yung mga gamit, itaas yung mga gamit o kaya para dun sa mga nababaha talaga, parang hindi na sila mapakali. Ang isip na lang nila is yung ano na lang 'di ba, mag-evacuate. So, pagkadating ng ano ng bagyo 'di ba parang ayun nga yung nakikita ko dun sa ano, sa SM. Biro mo wala pa yung bagyo, bago pa dumating yung bagyo, ano, nalilibre kasi yung ano diyan, eh, yung parking yun ng SM, eh. Napakahaba na kagad nung ano, nung pila sa labas. Biro mo yung ano, yung hatid ng ano, ng bagyo. Kaya dun hinalintulad na sa stores and ano flood, parang may kaguluhan. Pero dahil sa tinig ng Panginoon, sabi pa dun sa title, sa ang tinig ng Panginoon sa gitna ng unos, nandun pa rin yung ano, yung kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin, pinapaalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng salita niya na siya yung ano, siya yung may authority. Siya yung ano, yung may hawak ng lahat ng yun. Kasi creation din ng Panginoon yun, eh. Ang Panginoon pa rin ang nakakaalam kung bakit may mga gantong mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang kailangan lang natin is yung maalala natin, lagi nating pagtiwalaan ng Panginoon na ang tinig ng Panginoon, salita ng Panginoon ay ano pa rin, nasa taas pa rin kaysa dun sa mga unos na yun. Hindi nila pwedeng suwayan ang salita ng Panginoon pagka narinig nilang tinig ng Panginoon. Kung grabe man yung ano, yung bagyo na yan, kung grabe man yung ano, sobrang lakas ng bagyo na yan, titigil yan kapag narinig nila ang Panginoon. Siyempre, hindi naman natin masabi yan na ano, na maririnig natin yung tinig ng Panginoon na sasabihin ng Panginoon na ano, na stop. Hindi naman yan si Kibuloy na ano, 'di ba? Na sabi niya sa ano, stop daw, may stop na. Pero hindi ano yan eh. Hindi tunay na ano yan, na example ng tinig ng Panginoon. Iba pa rin ng tinig ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng ano, ng faith natin, na sa panalangin natin, yung panalangin natin, pakipag-usap natin yan sa Panginoon. Na, connection natin yan sa Panginoon, na sa pamamagitan ng prayer natin, tinutugon ng Panginoon yung ano, yung mga prayer natin, diba? Hindi man kagad, pero ang Panginoon, alam niya yung right timing, may tamang oras para itugon ng Panginoon yung mga salita na yun. Kailangan lang na maniwala tayo na ang tinig ng Panginoon, ang salita ng Panginoon ay walang kapantay na kapangyarihan. Kumbaga, yun nga, sovereignty over all creation. Siyang nag-create, siyang gumawa, siyang naghahari, siya rin ang kayang mag-utos kung anong gagawin ng mga kanyang nilikha. Kaya, ayun, sa second point natin, yung God's sovereignty over creation. And, ayun, last point na lang natin doon sa verse 11, sabi doon na sa kabila ng lahat ng unos na naranasan natin sa buhay, hindi lang yung mga literal na unos, mga bagay, hindi lang. Pero sa ating buhay, sa araw-araw nating buhay na ginagawa natin, mga problems and challenges sa ating buhay. Mga ano rin yung example ng unos sa ating buhay. Binigyan tayo ng assurance ng Panginoon. In-ensure niya na sa last verse na sabi doon na si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan. Sino yung tinatawag niya na bayan yun? Tayo, di ba, na kanyang mga anak, sa lahat ng tao na nagtitiwala at
kinikilalang Panginoon na kanilang tagapagligtas. Ayan, nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Netong nakaraang taon, sa kabila ng bagyo, naranasan natin. Hindi naman mataas yung bagyo ng nakaraan, di ba? Para lang, bumaha pa rin pero malakas talaga yung ulan. Sino sa atin yung parang hindi nawalan ng pag-aalala. Lahat naman tayo din may pag-aalala. Pero sabi sa salita ng Panginoon na ang Panginoon ang Panginoon si Yahweh nagbibigay ng lakas sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. So, pinangako ng Panginoon na sa kabila ng unos, sa kabila ng bagyo sa ating mga buhay, hindi man literal, yung mga challenges sa ating buhay, bibigyan ka ng Panginoon ng lakas. Di ba? Kaya, ang kailangan na natin is yung tinig ng Panginoon. Hindi man natin literal na marinig yung tinig ng Panginoon. Pero sa mga salita ng Panginoon, sinabi dito na si Yahweh ang nagbibigay ng lakas ng kanyang, nagbibigay lakas sa kanyang bayan. Ba? At pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Binibigyan tayo ng peace over dun sa mga challenges sa ating buhay. Kaya nga sinabi rin sa salita ng Panginoon na ano bang hatid ng ano bang dulot ng pag-aalala sa buhay ng isang tao, 'di ba? Parang pinapaikli lang ang buhay ng tao sa pamamagitan ng pag-aalala. Ano bang version? Parang version. Basta dun sa nasabi na sa pag-aalala, hindi maganda yung dulot ng pag-aalala sa ating buhay. Kaya laging ina-assure ng Panginoon sa ating buhay sa kanyang mga salita, pamamagitan ng kanyang mga salita, na ang Panginoon ay may authority sa lahat ng bagay. At hindi pababayaan ng Panginoon yung kanyang bayan. Patuloy niyang binibigyan ng lakas, hindi lang sa lahat ng bagay, kundi sa lakas ng pangangatawan, lakas ng puso, lakas ng pag-iisip. Ang Panginoon inassure niya tayo na bibigyan niya tayo ng mga bagay na yun para ma-overcome natin at malampasan natin yung mga bagay na yun. Sabi pa nga doon, hindi ko pala sabi yung third point, no? Na sabi doon na God's blessing of peace and strength to His people. Yun nga, na inassure ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, mismong Panginoon sabi na bibigyan niya tayo ng kapayapaan at lakas doon sa bayan niya, sa mga anak niya. Sabi po dito na ito yung same powerful God who commands storms also gives strength and peace to His people. Ito yung tinig na nagsabi sa bundok ito yung tinig na nagpayanig sa bundok. Ito yung tinig na nagpahinto sa mga bagyo. Yun yung tinig ng Panginoon. Ibig sabihin, ang tinig ng Panginoon ay may kapangyarihan sa ating buhay. Kaya, this reminds believers, ito yung tayo, yung kanyang tao, na yung kapangyarihan ng Panginoon ay hindi lang nakakamangha, hindi lang sa pamamagitan ng pagkamangha natin nakikita natin sa paligid, kundi it offers
protection sa personal nating buhay. Binibigyan tayo ng protection sa ating buhay. Bilang Kristiyano, ino-offeran din tayo, binibigyan din tayo ng stability. Kumbaga, nagiging stable yung buhay natin. Kumbaga, walang pagka sinabing stable, 'di ba, yung parang kumbaga sa linya, yan, diretso lang. Kumbaga walang hindi bumababa, hindi rin tumataas. Kumbaga, sakto lang sa ating buhay, ibig sabihin. And ayan, it offers stability and peace sa mga naniniwala sa mga nagtitiwala sa Panginoon, sa salita sa Panginoon. Tayo po ba yung nagtiwala sa Panginoon na kaya ng Panginoon, kaya ng tinig ng Panginoon na tulungan tayo, samahan tayo na ma-overcome yung mga sa ating buhay. Diba? Hindi lang literal, hindi lang sa mga nakikita natin, kundi sa spiritual din natin na mga kalaban. Kasi tayo bilang Kristiyano, hindi lang sa literal tayo na bagay sa mga nakain natin, sa financial natin, hindi lang doon